Gusto mo bang hindi mabawasan ang star mo kahit araw-araw kang natatalo sa rank game? O gusto mo bang laging makuha ang role na gusto mo kapag naglalaro ka ng solo? Ito ang 3 steps na pwedeng gawin ng mga solo player para mag-rank up. Step number 1, gamitin ang needed lane protection. Araw-araw meron kang isang star protection kapag roamer ang role na ginamit mo. So kailangan mo lang i-maximize ito. Mag-spam roam ka muna habang meron ka pang protection. Halimbawa, ang main role mo ay jungler, saka ka na mag-jungle kapag natalo ka na. Pag ginagawa ko ito, nakakatatlo pataas na star pa ako bago matalo. Tapos kapag natalo na, saka ako mag-main role. So bago naman kayo mag-roam, tuturuan ko muna kayo kung ano ang updated na ginagawa at rotation ng roamer ngayon. So kung makunat na roamer ang gamit mo at hindi yung healer, pwede mong gawin ay sumilip ka muna sa buff ng kalaban. Tapos tumulong mag-clear ng middle lane. After nito, babalik ka doon sa buff ng kalaban para sumilip ulit. Magkakagold ka kasi ulit dito kasi mare-reveal mo ulit yung kalaban. Pagkatapos yung mag-clear ng mid, sisilip ka ulit sa buff ng kalaban. Kahit hindi mo makuha yung jungle buff, okay lang. Basta mabisionan mo yung kalaban mo after niyang mag-buff. Ipapaliwanag ko sa inyo mamaya kung bakit. Tapos ayan, tutulong ka syempre sa turtle. At guguluhin mo lang yung jungler ng kalaban para mahirapan siyang makaretry. So bakit nga ba importante na magkaroon ka ng vision doon sa jungle ng kalaban pagkatapos kunin ito ng jungler nila? Kapag kasi nakuha na yung buff tapos nandoon ka, lalabas yung tinatawag na timer. Ito yung 15 seconds bago lumabas yung buff. So ito yung example, makikita mo kung anong oras lalabas yung purple buff. Kaya mapepredict mo kung nasaan ang jungler at alam mo kung saan siya magro-rotate. Kapansin-pansin na ginagawa ito ni JP. Dumadaan-daan siya sa jungle ng kalaban para maorasan ito. Minsan nga kapag delikado, inaantay niyang matapos yung buff bago siya sumilip. Para lang talagang magkaroon ng oras yung buff at alam nila kung ano oras pupunta doon yung kalaban na jungler. Yun, tapos ang pinakatas mo lang ay tumulong sa mga kakampi mo na nahihirapan. Galingan mo lang syempre kahit may protection ka. Step number 2, kapag natalo ka na, eto na. Ibabalik mo na ulit yung role na gusto mo. So kung magaling ka at dalawa yung role na malakas ka, pwedeng yan ang ilagay mo parehas. Halimbawa, jungler at gold lane ang main role ko ngayong season. Yan ang ilalagay ko. Kapag ganyan, 50-50 ang lalabas na role. Pag ganyan, 50-50 yan na maging jungle ka at gold lane. Pero kung gusto mo talaga na i-spam ang isang role lang, ganito ang gawin mo. Ilagay mo yung pinaka nagagamit mo na role. Tapos, samahan mo ng pinaka hindi mo nagagamit na role. Halimbawa sa akin, yung mid lane ang hindi ko nagagamit ngayong season. Isasama ko yan sa jungler. 90% chance na jungler ang mapupunta sa akin. Sa loob nga ng 10 matches, isang beses lang mid lane ang napunta sa akin, puro jungle. Pero kung gagawin mo to, dapat alam mo rin kung paano gamitin yung role na hindi masyadong napupunta sa'yo. Kung baga ginagamit mo rin ito sa ibang account mo. Para halimbawa, mid lane yung napunta sa akin, marunong pa rin naman ako mag-mid. Pero yun nga, madalas ang ibibigay sa'yo ni ML ay yung may pinakamaraming matches ka na role. Pero ito lang talaga masabi ko, sobrang hirap maging solo player. Kahit sa emo may dark system din. Tingnan nyo naman yung Tamos namin, sumusugod sa 5. Tamos yung gamit pero nakadigi-strat. Pero ganun talagang buhay, minsan nananalo, minsan natatalo dahil sa kakampi mo. Minsan naman natatalo din dahil sa sarili mo, kagaya dito. Hindi ko na-retry yung Lord. Kahit wala namang retry yung kalaban, na-trash talk tuloy ako ng kakampi ko. Kaya mas maganda kung hahanap ka pa rin talaga ng kasama mo. Kasi sobrang hirap at nakaka-stress mag-solo. Yan lang muna for this video. Maraming salamat sa panonood and to God be the glory.